welcome na naman muli dito sa ating YouTube channel. Kaway-kaway sa ating mga kapwa ka-farmers, lalo na sa mga gustong magsimula. So ito yung ating mga lumang video at yung mga updated na video na ating ipapakita. Kasi meron tayong nababasa na wala daw kita sa pag-aalaga ng manok at pag-aalaga ng pabo. At dito sa videos na ito, ipapakita namin sa inyo na wala pa tayong shredder. Ito yung mga video, sabi ko nga sa inyo, yung mga naunang video natin na binalik ko lang ngayon para ipakita ko sa videos na ito kung may kita ba talaga sa pagmamanukan o pag-aalaga ng pabo. Dahil ika nga, ang comment na aking nabasa, ang lalakas nilang kumain. Kaya wala daw kita. So bibigyan ko kayo mamaya ng example. Ngayon ang pinapakita ko sa inyo na sa simula ay wala po tayong shredder. So manual po natin chinachop yung ating mga pagkain ng ating alaga. In short, kailangan natin ng sipag at tiyaga para tayo umasinso sa munting negosyo na ito. At ang kagandahan, kung mayroon kayong space sa inyong bakuran sa likod bahay, mas maganda para madali natin nahisilip, madali natin napupuntahan. Ayan po yung ating prepare every morning, every day po yan para sa ating alaga. Dahil sa lugar na ito, makikita nyo mamaya sa dulo ng video kung ano yung mga pinagbago, kung mayroon ba talagang improvement. So makikita nyo, mapapansin nyo, hindi pa tayo ganun karami yung ating inaalagaan. At kita nyo naman, yung kanilang kainan, yung yero na tinaob ko dyan, yun yung nilalagyan natin ng mga pagkain nila. At saka pinapalabas natin para dyan sila kumain. So, yung pisto na ito, yung po yung nilagyan natin ng simento, siniminto natin, nilagyan natin ng graba, nilagyan natin ng pader, paikot para hindi mapasok ng mga pusa at aso. So, in-improve natin yan. Kaya sa mga nagsasabi na walang kita, ipapakita ko sa inyo at papatunayan ko sa inyo na mayroong kita sa pag-aalaga ng pabo. Itong video na ito, iba naman ito mga kaparmers. Ayan, parami na ng parami. Nagkaroon na tayo ng gansa. Itong mga video na ito ay tingi-tingi yan. Pinagsama-sama ko para ipakita sa inyo hanggat dumami ng dumami yung ating mga alaga mga kaparmers. Kita nyo, marami na sila. So, sunod naman, makikita nyo, itong palibot na ito, itong bakuran na ito, makikita nyo na nilagyan na natin ng screen. Nilagyan natin ng magandang tulugan yung ating mga pabo at meron na silang magandang itlogan. Kaya ako ito pinapakita yung videos na ito para sa mga gustong magsimula ay ma-inspire po kayo. Kasi may mga ibang vlogger sinasabi na wala daw kita sa pag-aalaga ng free range chicken, lalo na daw sa pabo kasi number one is mahal yung patuka. Pangalawa, napakalakas nilang kumain. So, ayan po yung ating mga dumalaga na manok, mga kaparmers. So, ibang video din to. Sinama ko na rin yan para makita ng mga ibang magsisimula na mayroong kita sa pag-aalaga ng free range chicken katulad ng RIR, Black Astrolop, Decal Brown at mga iba pang lahi ng manok. Depende po yan sa iyong diskarte sa pagpapakain. Meron talagang mga OFW na gustong pasukin yung farming business. Lalo na sa mga gusto na mag-for good. Kaya ko ibinabahagi yung videos na ito. Bibihira lang tayo mag-share ng video kasi minsan wala tayong oras, marami tayong ginagawa. So para patunayan sa inyo na mayroong kita sa pag-aalaga ng manok. Huwag kayong maniniwala dyan sa iba na sinasabing walang kita. Yung mga nagsasabing walang kita, yan yung walang silang diskarte. Ito na yun mga kaparmers. Ito yung part na ito na pa-improve yung ating backyard farm. Nagkaroon na sila ng kainan, nagkaroon na ng graba yung ating lugar dito. So dahan-dahan po natin ini-improve hanggat dumami sila ng dumami. Mayroon akong isa sample sa inyo mga kaparmers. Kung mayroon kayong makilala na nag-aalaga ng puting manok na nangingitlog ng mga puti, ang pinapakain dyan ay pure feeds. Hindi po yan nagpapakain ng mga organic. So, sa ganyang paraan, madidetermine nyo na, makikita nyo na kung kumikita ba talaga. Marami po tayong kilala, mga kaibigan na mayroong alaga. So mayroong kita
kahit pure feeds or purong pure yung kanilang pinapakain. Ayan po yung ating mga native na baboy. Pinaparami natin yan mga ka-farmers. Kasi soon magkakaroon po tayo ng lechon na negosyo. Inshallah. So ayan mga ka-farmers, ito rin po yung ating mga naunang paitlogan ng ating mga pabo. Doon sa last na video, makikita nyo yan, iba na. So upgraded na yung ating mga ginawa. So mayroong improvement. So sa kanyang paraan, madidetermine nyo kung mayroon ba talagang kita sa pag-aalaga ng pabo at pag-aalaga ng manok. Kasi kung mas lalong pumangit yung ating kulungan, ibig sabihin, wala tayong kita dito. Pero kung mas lalong gumanda at mas lalong dumami yung ating alaga, isa lang ang ibig sabihin dyan. Ibig sabihin, mayroon tayong kita dito sa pag-aalaga. At yung nais kong ipahiwatig dito sa videos na ito, nasa inyong mga kamay kung paano tayo kikita. Nasa inyong sarili yung diskarte kung paano tayo kumikita. Kung nakaya po natin, bakit hindi kaya ng iba? Kung hindi nyo kaya, ibig sabihin, mayroon tayong pagkakaiba sa diskarte. Kasi nga, mayroon tayong mga nakikita, nag-aalaga ng manok, mga free-range chicken, nagtatayo, nakikita ko pa yung iba seaman, yung iba OFW, ang kasunod, nagsasarado, binibinta ulit at bumabalik sa abroad. So, para sa akin, hindi maganda. Kung sinimulan mo, patunayan mo sa inyong sarili na kaya mo. Makikita nyo naman kung paano tayo dumidiskarte sa pag-aalaga ng ating mga alaga. Kahit nung una pa na wala pa tayong shredder. Ngayon, mga ka-farmers, mayroon tayong shredder. Nung una, nakita nyo naman, tinatantad natin kasi nga medyo kapos tayo. Pero pinatunayan ko, mga ka-farmers, medyo nabubulol tayo. Pinatunayan natin na kaya natin kasi nga sabi ko nga sa inyo ng mga nauna natin video, kung sino pa yung mga kapamilya mo, yung pa yung magdi-discourage sa'yo na hindi kaya, walang kita dyan. Ngayon mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo, yan na po yung mga pagbabago. Pansinin nyo yung paligid, pansinin nyo yung paikot. So mayroon na siyang screen. Ito yung ating mga sisi mga ka-farmers na mga pabo, mas lalong dumadami yung ating alagang pabo. Bakit nga ba natin pinapalami yung pabo? Kasi nga, bibihira lang yung nag-aalaga ng pabo. So, ayan. Dito sa amin, iwan ko lang sa inyong lugar. Kaya, inisip ko bakit hindi tayo magtayo ng lechon pabo at magbenta ng karne. So, ayan po yung ating mga alaga. Ayan, pansin niyo mga ka-farmers kung ano yung mga pagbabago. Iisa lang na lugar yung nakita nyo kanina na video doon sa simula hanggang dito sa lugar na ito. Yung unang walang mga bakal na nakapaikot, ito yun. So, paano nyo nasasabi na walang kita sa pag-aalaga ng manok? Paano nyo nasasabi na walang kita sa pag-aalaga ng pabo? Ibig sabihin, baka umaasa lang kayo sa patuka na napakamahal. Ako kasi mga ka-farmers, sinasabi ko sa ating mga kapwa ka-farmers, lalo na sa mga gustong magsimula, sinasabi ko, pag tayo ay nagpapakain ng manok, nasa almost 30% lang yan yung binibili natin na commercial feeds. Kadalasan, yung mga saging na mga patapon na, yung mga kamote, marami naman tayong mapapagkunan ng mga azola, meron naman tayong tanim, meron tayong madre de agua, malunggay, meron tayong madre de cacao, yung mga ano yan, pinagsasama-sama natin. So yun po yung ating pinagpapalit-palit kasama yung mga kinukulikta natin sa merkado araw-araw. So yun yung ating papalit-palit everyday para tayo makasurvive. So ayan na mga ka-farmers, sa una medyo maliit lang yung ating incubator, ngayon medyo malaki na at marami-rami na tayong incubator. At yung ating incubator mga ka-farmers, nakabili lang tayo sa Lazada. At syempre, sa una bumibili lang tayo ng sisiw. Ngayon, minsan mayroong mga bumibili na sa atin ng sisiw para magparami din ng kanilang alaga at gawin nilang pagkakakitaan. Ayan mga ka-farmers, dito lang sa atin yan napisa. At habang bata pa, sinasabi ko sa inyo, pinapasanay natin silang pakainin ng organic para pagdating ng panahon hindi po tayo mahirapan sa pagpapakain sa kanila. Kasi once nasanay sila sa pagkain ng commercial feeds, may hirapan po tayong magpakain ng organic na pagkain. So pipiliin. So inaano yung kanilang tawag sa amin kinakabkab. Kaya
inuukay ng kanilang paa tapos pinipili. Pero pag sanay na silang kumain, naku po mga ka-farmers, kahit mga tangkay kakainin yan. Ayan mga ka-farmers, yung nakapaikot na yan ay itlogan yan, sa ilalim sila dadaan. Diyan naman sa bubong, yan po yung bubuksan para ikolekta yung kanilang mga itlog. At dito sa ating backyard farm, kailangan tulong-tulong po tayo. So hindi po natin kailangan mag-hire ng mga magbabantay para lang makapaggawa ng ganito. Kaya kung meron tayong mga kapamilya, meron tayong kapatid, meron nandiyan pa yung tatay nyo, yung nanay, bakit hindi tayo magtulong-tulong, di ba? Ganyan po yung diskarte natin. Nandiyan yung mga anak natin. So turuan po natin sila. Sa ganyang paraan, nakatipid po tayo sa pasahod ng ating pag-aalaga. Kasi nga, kung tayo ay magsasahod, isa, dalawa, malaking bagay na rin yan. At hindi ganon kaganda yung pag-aalaga nila kasi hindi naman sa kanila. Ang habol ng nila is yung sahod lang. Marami tayong mga nakikita rin mga ka-farmers na nagpapabantay, nasa abroad yung nagpapaalaga, ang nangyayari, nalulugi. Kasi nga, hindi nasa puso yung pag-aalaga nila. Ang habol lang nila ay yung sahod nila at syempre, maliban dyan, dumidiskarte pa yan. Binibinta yung mga itlog, dinadala sa kanilang bahay. Kalakaran yan, alam ko na yan mga ka-farmers. Kaya, sinasabi ko sa inyo, para sa akin, mayroong kita sa pag-aalaga ng manok, sa mga free-range chicken, basta't marunong ka lang dumiskarte. At lalong may kita sa pag-aalaga ng pabo, kasi yung pabo ay kumakain niya ng mga greens, kahit yung mga tangkay ng saging, yung katawan ng saging. Pag sinap nyo yan, hinaluan nyo yan ng feeds, siguradong kakainin yan. Mga damo-damo kakainin yan. Kaya, hindi po mahirap pakainin yung pabo, hindi mapili. So, yun lang ang aking maibabahagi sa inyo. Kaya sa mga nagsasabi na walang kita, ay maling-mali po yan. Hindi ka marunong dumiskarte sa pagpapakain, sa pag-aalaga ng free-range chicken, mahina ka sa diskarte kung magsasabi ka na walang kita dito. Dahil para sa akin, malaki ang pwede mong kitain sa pagpaalaga ng ating Rhode Island Red, Decal Brown at ating mga pabo. Mayroon pa tayo ditong Black Australorp. Mayroon pa tayo ditong gansa. Kaso yung ating gansa, pinaparami lang natin yan. Bantay natin na dito sa ating mga alaga. So ayan mga ka-farmers, isineres ko lang sa inyo. Ibinahagi ko lang sa inyo. Sa mga nagko-comment sa atin na walang kita. Kasi mayroon daw silang nakikita mga vloggers na wala daw kita sa pag-aalaga ng manok. Ang comment ko dyan, ang aking sagot dyan, mahina sa diskarte yung mga ganyang bagay. Siyempre, yung iba laking mayaman, laking city, hindi marunong, siguro ganyan. Pero kung laking probinsya ka, marunong ka sa kalakalan sa probinsya, napakarami pong mga organic na pagkain na pwede nating ipakain sa ating alagang manok. At yun mga ka-farmers, kaya kung gusto nyong pasukin, basta't kayo'y mag-i-enjoy, nasa puso nyo, pasukin nyo. May kita dito sa pag-aalaga ng manok at pabo. Kahit anong free-range chicken mga ka-farmers, mayroon pong kita, depende yan sa inyong pag-aalaga. So yun lang, magandang araw sa inyong lahat. Kaway-kaway, sa mga hindi pa nag-subscribe sa ating YouTube channel, ang inyong pag-subscribe ay napakalaking tulong. Magandang araw at magandang buhay. God bless mga ka-farmers.